may lungkot ka sa buhay at lubaring nahirapan, na tulad ko ika'y umasa na ang bigas 20 pesos lang, mayroon ding milyong pabahay na hindi matagpuan. Nangangarap, hinahanap kung ito ay nasaan. Isa-isang naglalabasan, kanilang kalokohan. Mga ginto ay binibenta, kahit ang utang trilyon na. Tinitiyak niya sa atin bago siya magpaalam, ring utang nitong bayan. Ang pundo ng ating PhilHealth para sa mayroong sakit ay hindi rin pinatawad. Pati ito ay kinupit. Kaya huwag ka nang umasa kung ika'y magigipit. Ang bagsak mo kay St. Peter at tiyak ng rest in peace. Isa-isang naglalabasan, kanilang kalokohan. Binibinta ang mga ginto, kahit utang ay trilyon na. Tinitiyak niya sa atin bago siya magpaalam, lagpas tao yaring utang nitong bayan. Si Ricto'y nangangatwiran na batas at sinulat yan. Subsidiya nitong PhilHealth, malipat saan program. Ang masaklap ng malaman, sindikato'y sabwatan. Ang hustisya ang nagsabi, illegal itong hakbang. Isa-isang naglalabasan, kanilang kalokohan. Mga ginto'y binibenta, kahit ang utang trilyon na. Tinitiyak niya sa atin bago siya magpaalam, lagpas tao yaring utang tong bayan. Yan po yung bago kong sinulat na kanta. Namagatan ko yung gobyernong sindikato, mga kabayan ko. At pasisya na kayo dahil kagagawa ko lang ay kaharap ko yung kopya. Hindi pa naman natin memory yan. At siyempre magandang araw po sa inyong lahat. At nagpupugay muli si Makatang Tambay na ang puhunan ni Logic ng buhay. Yung ating munting kahilingan, pasubscribe po kung bago ka pa lang. At ito yung ating naisipang reaksyonan. Isang maikling pasada para sa araw na ito. At siyempre, mainit na mainit pa rin yung bardagulan nila dyan sa Senado, majority at minority. Nakatulad yung nakaraan nating reaction video at saka ng kahit ng labi, isa naman yung ating topic. Ito, sabi nga natin doon manalig tayo
na manindigan itong majority na kahit may mga ganitong mga panggigipit sa kanila o pressure, pananakot, at ito ay pinakita nila na talagang seryoso sila, talagang inaresto na si Senator Jinggoy Estrada at ito nga ay dinala na sa Campo Crame. Pero dito katulad nga na sinasabi natin ay nabigo yung halos tinitiyak dati pa ni Senator Erwin Tulfo na posibleng makuha nila yung dalawa sa majority. Dahil nga ito nga ang iniisip nila, kinasuhan na nila si Jinggoy at eventually nga inaresto na, bibigay yung dalawang senador na binibida nila na posible nilang makuha. Di siyempre matik nga na silang na yung magiging majority kasi 11 plus 2 di sila na yung 13. Ganun ang mangyayari nito at salamat at itong nangyaring Lunes nga kahapon nakita natin na hindi ganun yung nangyari. Bagkus sila pa yung binwiltahan na kung ano yung ginawa nila dati, yung ginawa nilang pag-walkout binoykot naman sila ngayon ng majority. Kasi sa halip na harapin sila sa session na yun, ang nangyari, hinatid ng mga senador na ito si Jinggoy Estrada. Nung ito'y dalhin at arestuhin na nga dyan sa Senado upang dalhin dyan sa Campo Crame. Nangyari, sila ngayon nag-aabang sa wala ngayon. At nakikita natin na nagmamakto lalong-lalo nito si Miguelito Zubiri. Siya yung pinakamaingay doon at alam naman natin yung pinaghihimutok nito. Kasi tinamasa din niya naman yung pait ng mga pagkukulang sa pagbutuhan. Kaya nung una ay napatalsik siya bilang Senate President. Alam natin niya ng mga pangyayari ngayon, kandaluha pa nga siya. Hindi ba? Kumbaga, di yan sapat talaga ng loob niya. Dahil natatandaan natin na isa senator ba to parang kumbaga kahit hindi na dapat siyang bumoto may palusot pa nga si Senator Bato na bumoto pa rin siya dahil total hindi naman na daw siya talaga yung crucial na number para manalo o matalo si Mig Zubiri ng mga panahon na yun. Pero ano't ano man kumbaga pinaguhugutan ito si Mig Zubiri sa kanyang mga hinanaing na ito at sa kanyang mga himutok at ngayon nga katulad kahapon ito yung masyadong nagmamaktol dun sa hindi pa yung bali pag-boycott ng majority na ito hindi nga sila sinipot, iniwanan sila doon at inihatid ang kasamang senador na si Jinggoy Estrada na noon ngang mga sandali na kahapon ngay inaresto. At ito nagpapasalamat tayo at mukhang mangyayari yung ating inaasahan na matagal na nating inaasam na hindi natin makamit at hindi natin makita sa pamumuno ni Senator Lacson yan sa Blue Ribbon Committee. At ngayon nababatid na natin ang lahat-lahat na pinag-uugatan, lalong-lalo na itong mga senador na napakainit bumatikos sa majority. At gusto nga nila agad-agad maagaw kaagad nila yung liderado ng Senado. Ito pala nakatakda ring mabunyag o mabulgar sa itinakdang pagdinig yan sa Blue Ribbon Committee ngayon nga June 4. At ito pinangalanan ko na rin nga ito si Senator Erwin Tulfo, si Senator Risa Hontiveros at lalong-lalo na ito si Senator Soto na ito pala may 5 malita rin naman pala na idiniliver dito yung 18 Marines. At ngayon kaya sinasabi natin ito exciting talaga ito dahil ang buong akala natin dahil hindi pa naman sila mga nakaupo ng mga panahon na yun na controversial na mga budget na ito na punong-puno ng mga bilyong insertion. Akala natin libre sila. Dahil siyempre kapapanalo lang ng dalawang ito ni Senator Lacson at ni Tito Soto nitong nakaraang eleksyon, itong midterm eleksyon ng 2025. Hindi natin nakalain may mga ganito rin pala itong mga itinatago na diniliberan din pala ito, naambunan pala ito kaya napapansin natin na gano'n na lamang kainit at nakikita natin na talagang pro-administration, pabor kay Marcos talaga sila. Kaya sa loob ng halos 9 na buwan, wala tayong naliwanagan, wala tayong nalinawan sa investigasyon nila dyan sa Blue Ribbon Committee. May kinalaman sa mga flood control, mga kabayan ko. At ito abangan natin ngayong darating na June 4, itong Wibis, kung anong mangyayari at kung paano magdidipisa kung sakali na nga ay patawag sila dyan. At samantalang ay naroon na rin yung 18 Marines na natitiyak natin na ito talagang ipapatawag ni Senator Rodante Marcolita bilang pagsisimula o pagbubukas niyang muli
sa napipintong investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa mga manumalyang flood control projects, mga kabayan ko. Okay, at yung aking bago sinulat na kanta pasensya na kayo. Medyo nakakatindi pa natin masyadong sureball yung hindi pa natin ganong nabibigkas ng ayos yung mga bawat words nito, yung lyrics nito dahil nakakasulat ko pa lang. Pero not ano man, yung ang pinupunto natin dito, kaya ito pinarinig ko sa inyo, yung mga mensahe nito. At ito hindi naman naiiba sa mga topic parati na natin dito may kinalaman sa politika, mga kabayan ko. Okay, thank you, thank you.